Isang araw lamang nga po mga idol mula ng malaglag ang Los Angeles Lakers sa playoffs, inulit nga po ni LeBron James ang kanyang sinabi sa post-game interview na hindi pa rin nga po niya iniisip kung ano ang kanyang gagawin next season, kung mananatili siya sa Lakers o lilipat na. Sa ngayon, gusto muna nga po niyang makasama ang kanyang pamilya at pagkatapos nga po niyan, balak nga po niyang simulan ang kanyang preparasyon para sa darating na Paris Olympics. Ngunit kung ang Los Angeles Lakers nga po mga idol ang tatanungin, balak pa rin naman nga po nilang pabalikin si LeBron James sa kanilang lineup next season. Sa katunayan, expected na ng kanilang team na tatanggihan nito ang kanyang natitirang player option. Kaya hinahanda na nga po ng kanilang front office ang bagong kontrata nito na aabutin ng $164 million sa susunod na 3 taon. Imagine mga idol, 39 years old, papasok sa 40 years old at ganun pa rin kataas ang kanyang makukuhang kontrata. Maliban nga po sa kontrata na iaalok nila kay LeBron, willing rin naman nga silang tuparin ang pangarap nito na makasama ang kanyang anak na si Bronny James sa iisang team sa pagkuha nila dito sa darating na NBA draft. Meron rin naman nga sila ngayong ilang mga draft picks sa first round at second round na maaari nilang gamitin. Kaya mukhang gagawin nga talaga ng Lakers ang lahat ng kanilang makakaya upang mapapirma lamang si LeBron para sa Los Angeles Lakers. Samantala, sa pagtabla nga po ng serye ng Clippers at Mavericks sa first round, ay nakuha ngang muli ng Clippers ang home court advantage sa kanilang Game 5 kung saan aabot na lamang sa best of 3 ang kanilang labanan. Yes mga idol, kung sino man ang mananalo ng dalawang laro, siya ang aabante sa second round para kalabanin ng Oklahoma City Thunder na winalis pa lang ang New Orleans Pelicans sa first round. Ngunit kahit man hawak ng Clippers ang home court advantage, hindi pa rin naman sila nakakasigurado kung may papanalo nila ang kanilang susunod na laro. Sa katunayan, base nga sa pinakahuling inilabas na balita ng isang NBA insider, hindi pa rin naman nga po nawawala ang pamamaga at pagsakit ng tuhod ni Kawhi Leonard. Kaya imposible pa nga siya na makabalik at makapaglarong muli sa Clippers next game. Pero hindi rin naman nga ito masyadong big deal sa kanilang serye since mas lumalakas rin naman ang kanilang team kapag hindi ito naglalaro. Masyado rin naman nga niyang nasisira ang rotation at game plan ng Clippers kapag naglalaro ito. Kaya sigurado nga po na magiging competitive pa rin ang Clippers sa kanilang Game 5. Sa kabilang banda, nagkaroon nga sana mga idol ang New York Knicks na pagkakataon na tapusin ang kanilang laban kontra sa Philadelphia matapos silang lumamang ng 6 points sa huling segundo ng kanilang Game 5. Ngunit sa kasamaang palad, umabot pa ito ng overtime at natalo pa sila dito 112-106 dahil sa mga clutch shots ni Tyrese Maxey at sa mga nagawang pagkakamali ng Knicks, especially ni Jalen Brunson. Kaya pagtapos nga mga idol ng kanilang laro, bumaba nga ang kalamangan ng Knicks sa 3-2 sa kanilang serye bago sila pumunta sa home court naman ng Philadelphia para sa Game 6. Ibig sabihin, delikado pa ang New York Knicks na makambakan sa kanilang serye lalo pat hindi na nga umaayon sa kanilang kapalaran. Sa katunayan, nawalan muli sila ngayon ng isang mahalagang score matapos magtamo ng season-ending injury ang kanilang shooter na si Bojan Bogdanovic sa kanyang kamay sa kanilang nagdaang laro. Kaya unti-unti na nga pong nadedehado ngayon ang New York Knicks sa kanilang bakbakan laban sa Philadelphia. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po sa panonood ninyo.